Tinig ng kapra, kakaibang nakatanim. Sa isang maliit na bayan sa Bicol, kilala ang mga tao sa kanilang simpleng pamumuhay at malalapit na komunidad. Si Juan, isang magsasaka sa bayan, ang magiging tagapagsalaysay ng kwentong ito. Isang gabi, matapos ang isang maghapong pagtatrabaho sa kanyang taniman, napagpasyahan ni Juan na magpahinga sa tabi ng malaking puno sa gubat malapit sa kanyang bukid. Habang siya'y naglalakad patungo sa gubat, napansin niyang tila may kakaibang tinig na umaatungal mula sa mga kalikasan. Ngunit, hindi niya ito masyadong pinansin at itinuloy ang kanyang paglalakbay. Pagdating ni Juan sa puno, bigla siyang napaso ng isang kakaibang presensya. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa ilalim ng puno. Ipinikit ni Juan ang kanyang mga mata, at bigla siyang naaninag ng isang anino sa ilalim ng puno. Tinig ng kapra, bulong ni Juan, at napagtanto niyang may nakakakilabot na kasaysayan ang punong iyon. Ayon sa mga matatanda, may nangyaring di makakalimutan dito ilang dekada na ang nakalipas. Kwento ng mga matatanda, isang araw, isang lalaki ang napadpad sa lugar na iyon. Nagtanim siya ng kakaibang halaman sa ilalim ng puno, at pagkatapos ay naglaho na parang bula. Hindi malaman ng mga tao kung anong klase ng halaman ang itinanam, ngunit mula noon, nagsimulang mangyari ang mga nakakakilabot na pangyayari. Hindi magtagal, ang mga magsasaka sa paligid ay naranasan ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa kanilang buhay. Ang mga tanim ay nagiging hindi mabunga, at ang mga kabangyaman ay unti-unting nawawala. Nagsimula rin ang mga kakaibang ingay sa gubat na tila'y tinig ng kapra. Sa pagdaan ng panahon, namatay ang nagtanim ng kakaibang halaman, ngunit nanatili ang mga epekto nito sa bayan. Si Juan, na unang nakakatagpo ng puno, ay napagtanto na may itinanim na hindi karaniwang halaman sa ilalim nito. Habang natutulog si Juan sa ilalim ng puno, napapansin niyang mas lalo pang lumakas ang kakaibang tinig ng kapra. Unti-unti itong lumalapit sa kanya, at nadarama ni Juan ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Sa dilim ng gubat, napagtanto ni Juan na ang tinig na iyon ay hindi karaniwang usapan. Parang may gustong ipaalam sa kanya, isang hindi malinaw na hiling na pilit na sumasalamin sa takot at pangamba. Habang bumabalot ang takot sa kanyang puso, napagpasyahan ni Juan na alamin ang kanyang nararamdaman. Sa kanyang mga panaginip, siya'y dinala sa nakaraan ng puno. Doon, nakita niya ang lalaking nagtanim ng kakaibang halaman at ang mga di kapanipaniwala niyang epekto. Dahil sa kanyang pagmumulat, nagising si Juan sa kakaibang nilalamig ng puno. Naisip niyang may mensahe ang tinig ng kapra, at ang bayan ay nangangailangan ng kanyang tulong upang mabawi ang kanilang dating kasaganaan. Ngunit, sa likod ng pangamba, naisip din ni Juan ang panganib na maaaring dulot ng kanyang pagtanggap sa misyon na ito. Ang mga espiritu sa gubat ay hindi basta-basta, at may kakaibang lakas ang nakatanim sa ilalim ng puno. Sa pagtatapos ng gabi, handa nang lumakad si Juan sa isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa kaharian ng mga di nakikitang puwersa. Ang tinig ng kapra, na tila'y nagsisilbing gabay, ay patuloy na kanyang naririnig habang siya'y sumusulong sa landas na puno ng mga misteryo. Isang madilim at maulap na gabi, naglakbay si Juan patungo sa kaharian ng mga espiritu sa gubat. Sa kanyang paglalakbay, nadama niya ang pagiging matindi ng kapangyarihan na nagtatanim sa ilalim ng puno. Ang kanyang pagkakapit ng labaha ay nagsilbing gabay sa landas ng hindi kilalang panganib. Sa paglipas ng oras, dumating si Juan sa isang kakaibang lugar sa gubat. Doon, natagpuan niya ang isang malaking kuwebo na tila'y pinto patungo sa kaharian ng mga espiritu.
Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang puso, nagpasya siyang pumasok. Sa loob ng kuweba, napansin ni Juan ang malalakas na ingay na tila ba mga bangis na halakhak na nagmumula sa kanyang paligid. Hindi siya makapaniwala nang makita ang mga kaluluwang naglalaro at nagtatanghal ng mga nakakatakot na tagpo. Ang mga nilalang na ito ay parang naghihintay sa sinuman na lalapit sa kanilang teritoryo. Sa tuktok ng kuweba, naroon ang isang matandang espiritu na tila'y nag-iisa at puno ng lungkot. Juan, bulong ng matandang espiritu, ikaw ang napili ng tinig ng kapra. Dala mo ang pag-asa ng aming kaharian. Dito nagsimulang ang kakaibang misyon ni Juan. Binigyan siya ng matandang espiritu ng isang anteng-anteng na naglalaman ng kapangyarihan na magbigay buhay sa mga halaman. Isa itong alitaptap na nagbibigay liwanag sa madilim na kagubatan, ngunit may kapalit na ang kanyang sariling buhay ang maaaring mawala. Bilang bahagi ng kanyang pagtanggap sa misyon, hinimok si Juan na magbalik sa kanyang bayan at itanim ang anteng-anteng na iyon sa piling-piling puno. Ang mga halaman na tatubo mula dito ay magiging susi sa pag-alsa ng bayan laban sa kanyang kaharian ng takot. Ngunit sa bawat hakbang ni Juan patungo sa kanyang misyon, mas lalo pang dumarami ang mga panganib sa kanyang paligid. Nakakasindak na mga engkanto at di kapani-paniwang nilalang ang nagtatangkang hadlangan ang kanyang paglalakbay. Ang kanyang tapang at determinasyon ay nasusubok habang itinataya ang sarili para sa kapakanan ng bayan. Sa bawat pagtatangkang pigilan si Juan, lalong nagiging mas nakakatakot ang kanyang karanasan. Ang mga dilim ng gubat ay puno ng mga espiritu na nag-aalab ng galit at pagnanasa ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagpapatinag si Juan. Ang kanyang paglalakbay ay nauukit sa kasaysayan ng bayan, at ang takot ay unti-unting nagiging pag-asa. Ang mga halaman na tumutubo mula sa anteng-anteng ay naglalabas ng liwanag, at ang dating madilim na gubat ay unti-unting nagiging masigla at buhay. Ngunit ang kaharian ng mga espiritu ay hindi natutuwa sa pag-usbong ng liwanag. Dahil dito, lalong naging makakatakot ang kanyang misyon. Ang mga espiritu ay naglalabas ng kanilang matindi at lihim na kapangyarihan, naglalabas ng mga alingaw-ngaw na nagpapakita ng kanilang galit. Sa gitna ng labanang ito, nagsimula si Juan na mapag-alaman ang masalimuot na kasaysayan ng puno ng mga misteryo. Natuklasan niyang ang mga espiritu ay mga dating mandirigma na nanganganib dahil sa pag-usbong ng liwanag. Ngayon, ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa bayan, kundi para rin sa mga espiritu na nagiging biktima ng sariling mga kahinaan. Nahaharap si Juan sa malupit na pagsubok sa kanyang loob at tapang. Ngunit sa bawat kahinaan ng katawan, lumalakas ang kanyang kahandaang ibuwis ang sarili para sa ikabubuti ng lahat. Sa gitna ng labanang nagaganap sa kaharian ng mga espiritu, nagsimula ng maningil ang mga nilalang na nagtatangkang pigilan si Juan. Ang kanilang mga mata ay naglalabas ng tila mga kaluluwa na puno ng pagkasindak. Ngunit hindi natitinag si Juan, at nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa pinakapuok ng kaharian ng mga espiritu. Isang gabi, habang naglalakbay si Juan sa madidilim na kagubatan, bigla siyang naambunan ng napakalakas na ulan ng dugo. Ang kanyang paligid ay nagdilim, at tila ba ang lahat ng nilalang sa paligid ay nagsilabas ng kanilang mga lihim na galit. Ang masigabong tagpo ay nagdulot ng matinding takot kay Juan, ngunit sa kabila nito, nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Habang patuloy si Juan sa kanyang paglalakbay, napagtanto niya na ang dugo na bumabalot sa paligid ay may kakaibang bisa. Ang bawat patak ng dugo ay parang mga bituin na naglalabas ng masidhing liwanag, nagbibigay buhay sa mga halaman na bumabalik sa kanilang dati nilang kaharian.
Sa gitna ng kakaibang pag-ulan ng dugo, isang dilim na nilalang ang biglang sumulpot sa harap ni Juan. Isang matandang mangkukulam na tila ba nagmula sa kalaliman ng gubat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng masama, at tila'y ang kanyang mga kamay ay may kapangyarihang mangakit ng kapahamakan. Hindi mo kayang baguhin ang itinakda, Juan. Sigaw ng mangkukulam, habang kinakalabog ang kanyang mga kamay na puno ng malademonyong enerhiya. Ngunit walang takot, sinagot ni Juan, hindi ako hahayaang mabawi tayo sa dilim, kahit na kinakailangan kong ibuwis ang sarili ko para dito. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag sa paligid, nagdulot ng takot sa mangkukulam. Ang lihim na kapangyarihan ni Juan ay unti-unting lumalabas, at nagsimula siyang maging sandigan ng liwanag sa gubat. Ngunit habang lumalakas si Juan, lalo namang nagiging mas makakatakot ang panganib na humaharap sa kanya. Ang mga espiritu sa paligid ay nag-iiba ng anyo at naglalabas ng mga alon ng takot at galit. Ang kanyang laban ay tila ba walang katapusan, at ang kanyang sarili ay nahaharap sa posibilidad na mawala ng sariling pagkakakilanlan sa gitna ng kapangyarihan. Sa bawat pag-ikot ng oras, mas lalong dumarami ang mga nilalang na lumalaban kay Juan. Ang mga espiritu ng gubat ay nag-uunahan sa pag-atake, at ang dilim ay tila ba nagiging mas makapangyarihan. Sa harap ng pagkakasalantang ito, nagbubukas ang isang portal na tila naglalaro sa panahon at espasyo. Isang bagong dimensyon ang kanyang napuntahan, isang lugar na puno ng misteryo at masalimuot na kaharian ng mga espiritu. Doon, makikita ni Juan ang matandang espiritu na unang nagbigay sa kanya ng anteng-anteng. Juan, bulong nito, ang iyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Kailangan mong harapin ang pinakamatindi at pinakamalupit na panganib. Sa pag-angat ni Juan mula sa kanyang pagkakasubsob, nakita niya ang isang makapangyarihang nilalang na nagsilabas ng masalimuot na tawa. Ito ay ang leader ng mga espiritu na nagtanim ng kakaibang halaman. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasindik, at tila ba ang kanyang katawan ay naglalabas ng dilim. Habang papalapit si Juan, napagtanto niya na siya mismo ay nasa harap ng pinakadakilang hamon. Ang kanyang pagkakatawan ay pumapailan lang ng liwanag, at ang kanyang loob ay napupuno ng tapang at determinasyon na kahit ang pinakamalupit na dilim ay hindi kayang pigilan. Nagpatuloy si Juan sa kanyang paglalakbay patungo sa matandang espiritu na nagtanim ng kakaibang halaman. Sa harap ng lider ng mga espiritu, nagbukas ang isang portal na tila ba pumasok sa ibang dimensyon. Isang lugar na puno ng mga anino, at ang hangin ay nagpapakita ng presensya ng hindi kilalang nilalang. Nang lumapit si Juan, bigla siyang hinampos ng malakas na hangin, at siya'y napadpad sa gitna ng isang lugar na tila'y walang katapusang kagubatan. Ang mga puno ay tila naglalakad sa sarili, at ang hangin ay naglalabas ng mga kahayupan na mas nakakatakot pa kaysa sa gubat na kanyang iniwan. Ang lider ng mga espiritu, na lumitaw sa harap ni Juan, ay may mata na pula at ngiti na puno ng kaharian ng dilim. Juan, sabay sabi nito ng nakakatakot na tinig, ikaw ay nandito sa harap ko upang ipaglaban ang liwanag. Ngunit sa pagtangkang ito, ikaw ay magiging bahagi na ng aking kapangyarihan. Dahil sa tapang at determinasyon, hindi natakot si Juan. Hindi kita hahayaang manalo sa kadiliman. Ako'y naglalakbay para sa liwanag at pag-asa ng aming bayan. Sigaw ni Juan, habang binabalibag ang kanyang sarili mula sa kapangyarihan ng lider ng mga espiritu. Sa bawat pag-atake ni Juan, mas lalong lumalakas ang mga espiritu ng kadiliman sa kanyang paligid. Ang kanilang mga katawan ay naglalakbay sa hangin, at ang kanyang pag-angat ng liwanag ay nagdudulot ng mas matindi at makapangyarihang pagresponde mula sa kanilang panig.
Sa gitna ng labanang ito, biglang nagdilim ang paligid, at lumabas ang anino ng isang di kilalang nilalang. Ang kanyang mata ay naglalabas ng lihim na kapangyarihan na nagpapakita ng nakakatakot na kaharian ng dilim. Tila ba ang lahat ng buhay sa paligid ay nanlamig sa kanyang presensya. Hindi ka kayang pigilan, Juan. Ikaw ay nagdadala ng liwanag na maaaring itapon ang aming kaharian sa kagubatan ng kadiliman, sabi ng di kilalang nilalang, at ang kanyang tinig ay parang hangin na nagdudulot ng pangamba. Sa bawat patak ng pawis at bawat paghinga, nagpatuloy si Juan sa kanyang pagtangkang mapanatili ang liwanag. Ang kanyang anteng-anteng ay naglalabas ng makabagong kapangyarihan na nagtataglay ng taglay ng buhay ng mismong gubat. Ang mga halaman na dating patay ay unti-unting bumabalik sa buhay, nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang di kilalang nilalang ay nag-iba ang anyo at lumitaw ng tila matindi at masalimuot na anyo. Siya'y nagtagumpay na kunin ang kapangyarihan ni Juan, at sa isang iglap, ang liwanag na bumabalot sa gubat ay unti-unting bumagsak. Ang dilim ay bumalot sa kaharian ng mga espiritu, at ang mga puno ay nagtago sa lilim ng mga alon ng kadiliman. Ang pangil ng di kilalang nilalang ay nagiging mas malakas, at si Juan ay natagpuan na nakikipaglaban para sa kanyang sariling pag-ibig. Sa gitna ng kagubatan ng kadiliman, nakakakita si Juan ng mga kasaysayan ng mga espiritu na dala ng kanyang anteng-anteng. Doon niya natuklasan ang kahulugan ng kanyang misyon. Siya ay hindi lamang naglalakbay para sa bayan, kundi para rin sa kalayaan ng mga espiritu na naging biktima ng kanilang sariling kamalian. Nagpatuloy si Juan sa kanyang paglalakbay, ngunit sa kanyang pag-akyat sa bundok ng kadiliman, mas lumakas ang puwersa ng di kilalang nilalang. Hanggang sa ito'y sumulpot sa harap ni Juan, na tila ba ang kanyang lihim na anyo ay nagdudulot ng kasaysayan ng kaharian ng kadiliman. Sa harap ng di kilalang nilalang na nagdadala ng kasaysayan ng kadiliman, nagiging mas masalimuot ang laban ni Juan. Ang hangin ay nagdudulot ng mga pag-ikot at tila ba ang mismong kalikasan ay umuusad sa kanyang paligid. Ang kanyang pag-angat ng liwanag ay parang isang kaharian na unti-unting naglalaho sa pangalan ng dilim. Nakalimutan mo, Juan, na ang liwanag at dilim ay nag-iisa, nagdudulot ng balanse sa mundong ito, bulong ng di kilalang nilalang, na tila ba ang bawat salita ay may kapangyarihan. At sa iyong pagdating, maaaring mapatambo ang harmonya na iyon. Ngunit sa kabila ng mga pangako ng dilim, hindi nagpatinag si Juan. Ang kanyang kakaibang anteng-anteng ay naglalabas ng mas matindi at makapangyarihang liwanag. Ang kaharian ng kadiliman ay naguguluhan, at ang mga espiritu ng dilim ay naguguluhan sa sarili nilang kamalian. Dahil sa tapang at determinasyon ni Juan, nagsimula ang pagkakaroon ng paghihiwalay sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ang dilim ay umuurong, at ang liwanag ay unti-unting bumabalik sa gubat. Sa bawat pag-ikot ng oras, mas bumabalik ang harmonya sa kaharian ng mga espiritu. Ngunit sa di kilalang nilalang ay nagtagumpay na makatakas sa pagkakahari ng dilim. Hindi ito ang huli, Juan. Ang pagbaliktad ng liwanag at dilim ay hindi natatapos dito. Ang huling palong nito bago ito mawala sa dilim ng gubat. Sa pagtatapos ng labanang ito, napagtanto ni Juan na ang kanyang misyon ay hindi tapos. Ang pag-angat ng liwanag ay nagbigay daan sa pag-usbong ng panibagong yugto ng kaharian ng mga espiritu. Ang mga halaman na bumabalik sa buhay ay nagsilbing simbolo ng pag-asa, at ang gubat ay nagiging mas masigla at buhay. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naiwan si Juan na puno ng pag-aalinlangan at takot. Ano ang mangyayari sa kanyang bayan matapos ang labanang ito?
Ano ang magiging papel niya sa pagbabalik ng harmonya sa kaharian ng mga espiritu? Dahil sa kanyang mga tanong, nagsimula siyang pumanaw palayo sa gitna ng gubat. Sa kanyang paglalakbay, nadatnan niya ang matandang espiritu na unang nagbigay sa kanya ng anteng-anteng. Juan, ani ng matandang espiritu, ang pag-angat ng liwanag ay isang simulain lamang. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula sa pagtuklas ng iyong sariling papel at misyon. Naisip ni Juan ang mga naranasang pagsubok at pakikipagtunggali, at sa kabila ng takot, unti-unting napagtanto niya ang kanyang tunay na lakas. Ako'y handang gampanan ang aking papel, alang-alang sa liwanag at pag-asa ng aming bayan, sabay sabi ni Juan, na puno na ng determinasyon. Sa huli, ang gubat na dating puno ng kakaibang misteryo at kadiliman ay unti-unting nagiging sagisag ng pagbangon at pag-usbong. At sa gitna ng pag-usbong ng bagong kaharian ng mga espiritu, si Juan ang magiging ilaw at tagapagtaguyod ng liwanag. Sa pag-usbong ng bagong kaharian ng mga espiritu, naging tagapagtaguyod si Juan ng liwanag at pag-asa. Ngunit, sa kabila ng tagumpay na ito, hindi siya makalimutan ang nakakakatakot na pangitain ng di kilalang nilalang na nagdala ng kasaysayan ng kadiliman. Isang gabi, habang si Juan ay naglalakbay sa gitna ng masilayan na kagubatan, biglang dumating ang di kilalang nilalang na nagpaalala sa kanyang pangako. Hindi pa tapos, Juan. Ang dilim ay patuloy na sumusubok na muling maghari. Ang iyong papel ay hindi natatapos dito, ang sinasabi nito sa isang tinig na nagdudulot ng kaba at takot. Dahil dito, nagdesisyon si Juan na maglakbay patungo sa lugar ng pinagmulan ng di kilalang nilalang. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan niya ang nakakabagbag damdaming kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang mga ninuno ni Juan ay may matagal ng koneksyon sa mga nilalang na nagdadala ng dilim. Sa isang mataimtim ang seremonya, natuklasan ni Juan ang kahulugan ng kanilang pamilya sa kaharian ng mga espiritu. Sila ay nagiging bantayog ng lihim na puwersa na nagbibigay buhay sa mga nilalang sa gubat. Ngunit, sa pagnanasa ng ilang miyembro ng kanilang angkan na gamitin ang kapangyarihan sa masama, nagsimula ang alitan at hidwaan sa kanilang sambahayan. Dahil sa alitan na ito, nawala ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim sa kaharian ng mga espiritu. Ang pamilya ni Juan ay nagdala ng sumpa na unti-unting nagpalubog sa kanilang bayan sa dilim. Ang di kilalang nilalang na nagdala ng kasaysayan ng kadiliman ay ang bunga ng kanilang sariling kamalian at pagkaligaw ng landas. Nang malaman ni Juan ang kasaysayan ng kanyang angkan, napagtanto niya ang kanyang tunay na papel sa pag-angat ng liwanag. Sa tulong ng kanyang anteng-anteng, binubuksan ni Juan ang pinto patungo sa lugar kung saan nanggaling ang di kilalang nilalang. Handa siyang harapin ang kaharian ng kadiliman, ngunit hindi para sa kanyang sarili kundi para sa pagbabalik ng balanse at kaayusan. Sa kanyang paglalakbay, napagtanto ni Juan na ang kaharian ng kadiliman ay puno ng mga pagsubok at panganib. Ang mga nilalang sa lugar na ito ay hindi maaaring gapiin ng madali. Ang kanyang pag-asa ay nakataya sa kanyang matinding tapang at determinasyon na harapin ang pinakamalalang kaaway na nakatanim sa kadiliman. Sa kanyang pakikipagsapantaha sa mga nilalang ng dilim, natuklasan ni Juan ang nakakakaba at nakakasindak na yugto ng kanyang paglalakbay. Ang harapang ito ay nagdadala ng mga espiritu ng kalupitan at pang-aapi, at ang bawat sandali ay tila ba puno ng hindi tiyak na kapanganiban. Ngunit sa bawat pagtatagumpay ni Juan, mas lalo pang lumalakas ang liwanag sa kanyang paligid. Ang kadiliman ay unti-unting natutuhog ng kanyang tapang at pag-asa. Sa kanyang pag-akyat sa pinakamataas na bundok ng kadiliman, nararamdaman niya ang presensya ng di kilalang nilalang na nagdala ng kasaysayan ng kadiliman.
Sa pagharap ni Juan sa kanyang kinabukasan, alingaw-ngaw ng dilim at liwanag ay naglalaho sa pagitan ng dalawang kaharian. Ngunit sa huli, ang pag-usbong ng liwanag ay mas lalong nagiging kahulugan sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang pagsusumikap ay nagiging inspirasyon sa mga espiritu na nais ding makamtan ang liwanag. Nang bumalik si Juan sa kanyang bayan, itinuloy niya ang pagtataguyod ng liwanag at pag-asa. Ang kanyang pag-angat ay naging alingaw-ngaw ng tagumpay, at ang bayan ay unti-unting bumangon mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ngunit, kahit na matagumpay ang kanyang misyon, alam ni Juan na ang lihim na laban sa dilim at kadiliman ay patuloy. Sa pagbabalik ni Juan sa kanyang bayan, nadama niyang may bagong uri ng kaharian ng mga espiritu na tila nagmumula sa kanyang sariling karanasan. Ang mga nilalang na ito ay nagdadala ng kakaibang enerhiya, isang masalimuot na puwersa na hindi pa niya nararanasan noon. Habang si Juan ay naglalakbay patungo sa kanyang bayan, napagtanto niyang ang liwanag na kanyang dala ay nagiging mas maliwanag at mas makapangyarihan. Ang mga halaman na kanyang tinanim mula sa kakaibang anting-anting ay tila ba nagtatanim ng bagong pag-asa at pag-unlad sa kanyang bayan. Ngunit, sa kabila ng kanyang tagumpay, nararamdaman ni Juan na may anino ng takot na bumabalot sa kanyang puso. Isang bagong panganib ang nag-aalala sa kanyang isipan, at tila ba may isang lihim na naghihintay na muling magising. Nang makarating siya sa bayan, nagtaka si Juan nang makitang may mga tao na tila'y nababalot ng isang kakaibang pangamba. Sa isang pagpupulong, nadiskubre ni Juan ang totoong pagkakilanlan ng mga bagong nilalang na nagdadala ng kakaibang enerhiya. Sila ay tinatawag na aninag, mga espiritu ng liwanag na nagdadala ng kapayapaan at balanse sa kalikasan. Subalit, may isang kondisyon ng mga aninag ay nangangailangan ng isang taong magiging tagapagtaguyod ng kanilang lihim na kaharian. Nang mabalitaan ito, ramdam ni Juan ang takot sa kanyang dibdib. Ang mga aninag ay naglalabas ng kakaibang liwanag na tila ba nagdadala ng sagisag ng buhay at kamatayan. Ang pagiging tagapagtaguyod nito ay magdadala ng kapayapaan sa bayan, ngunit may malupit na kapalit. Ang tagapagtaguyod ay magiging bahagi ng kaharian ng mga espiritu, mawawala sa mundong kanilang kinagisnan, at magiging bantayog ng lihim na puwersa. Hindi si Juan ang unang napilit, ngunit sa kanyang pagmumulat sa kaharian ng dilim, siya ay naging kandidato. Ang mga aninag ay dumating upang kausapin si Juan at ibunyag ang kanyang destinasyon. Juan, ikaw ang muling napili upang maging tagapagtaguyod ng aninag. Ang iyong puso ng liwanag ay nagiging inspirasyon sa lahat, at ang iyong tapang ay nagdadala ng pag-asa, pahayag ng pinuno ng mga aninag. Dahil sa pagsisimula ng kanyang bagong misyon, nadama ni Juan ang damdamin ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit sa tulong ng mga aninag, nahanap niya ang kanyang loob na harapin ang kanyang kapalaran. Sinabi ng pinuno ng aninag, hindi ka mag-isa, Juan. Kasama mo ang liwanag, at sa bawat hakbang, itatanim namin ang lihim na kaharian ng mga espiritu sa iyong pagkakatanim. Nagsimula ang kakaibang seremonya upang ipagpatuloy ang kaharian ng aninag. Sa bawat sandali, dumarami ang liwanag na pumapaligid kay Juan. Ang mga aninag ay naglalabas ng masiglang liwanag na nagdadala ng pag-asa at lihim na kapayapaan. Subalit, sa gitna ng seremonyang ito, isang matinding dilim ang biglang dumating. Isang bagong uri ng dilim na mas malupit at mas masalimuot. Ang di kilalang nilalang na nagdala ng kasaysayan ng kadiliman ay muling nagpakita, at tila ba may mas malupit na misyon na nais gawin. Sa pagdating ng di kilalang nilalang na nagdadala ng mas malupit at masalimuot na dilim, nagdulot ito ng pangamba at takot sa bayan ni Juan.
Ang kanyang pagiging tagapagtaguyod ng aninag ay tila ba nagiging mitya ng mas matindi at mas masalimuot na laban ng dilim at liwanag. Nang bumagsak ang dilim sa bayan, nagsimula ang isang masusing pag-atake ng mga nilalang ng kadiliman. Ang kanilang mga mata ay naglalabas ng lihim na kapangyarihan, at ang hangin ay naglalakad na tila may sariling isip. Ang bayan ni Juan ay napapalibutan ng isang kaharian ng kadiliman na tila'y nagmula mismo sa kaalaman at kasaysayan ng di kilalang nilalang. Sa harap ng bagong panganib, nagtulungan ang mga aninag at si Juan upang magtakda ng depensa at pagtutol sa puwersa ng dilim. Ang mga nilalang ng liwanag ay naglalabas ng kakaibang lihim na enerhiya na nagiging sandigan ng bayan. Ngunit, sa bawat tagumpay na naiuwi, mas lalong dumarami ang pag-atake ng dilim. Sa gitna ng labanang ito, natuklasan ni Juan ang isang lihim na kapangyarihan ng aninag. Sila ay may kayang ipasok ang mga espiritu ng kadiliman sa sariling lihim na kaharian. Naisip ni Juan na maaaring gamitin ito upang mahuli at pagtuunan ng lihim na kapangyarihan ang mga nilalang ng dilim. Sa paggamit ng kanyang katalinuhan at kaharian ng mga aninag, nagsagawa si Juan ng isang plano upang isagawa ang pagtatapon sa mga nilalang ng kadiliman. Sa isang masusing ritual, isinara ng mga aninag ang pintuan patungo sa lihim na kaharian, at doon nila iniwan ang mga nilalang ng dilim na muling nasalayan ang kanilang likas na anyo at nagtatanim ng takot. Ngunit sa pagtatapos ng ritual, lumitaw muli ang di kilalang nilalang na nagdala ng kasaysayan ng kadiliman. Juan, ang iyong mga tagumpay ay bunga ng iyong katalinuhan, ngunit ang laban ay hindi pa tapos, sabi nito sa isang tinig na naglalaman ng pangako ng mas muling malupit na panganib. Sa isang salita, ang di kilalang nilalang ay nagdulot ng mas malupit na dilim at naglakbay patungo sa gubat na tila ba nagdadala ng mas maraming mga nilalang ng dilim. Ang panganib na ito ay nagpahayag ng mas malupit na labanang naghihintay kay Juan at sa kanyang mga kasama. Naisip ni Juan na kailangan niyang harapin ang di kilalang nilalang sa kanilang teritoryo, ang gubat na kanyang masusing nilakbay at pinaglaban. Nang magsimula siyang umakyat sa bundok ng kadiliman, natuklasan niya ang isang lihim na daan patungo sa lugar na tila ba may sariling isip at katawan. Nang makarating si Juan sa pinakamataas na puok, doon niya natagpuan ang di kilalang nilalang na nagdala ng kasaysayan ng kadiliman. Juan, ikaw ang huli sa isang hanay ng tagapagtaguyod ng liwanag at dilim. Ano ang iyong magiging papel sa pag-usbong ng kaharian ng mga espiritu? Tanong nito, at ang kanyang tinig ay nagdudulot ng takot at pangambang hindi pa nararanasan ni Juan. Sa harap ng di kilalang nilalang na nagdala ng kasaysayan ng kadiliman, nagtagumpay si Juan na mapanatili ang tapang at determinasyon. Hindi na siya ang takot na binata na unang naglakbay sa gubat, ngunit isang bayani na nagtataguyod ng liwanag sa kabila ng malupit na kaharian ng dilim. Ikaw ang huli, Juan. Ang iyong papel ay magsisilbing yugto ng pagwawakas at simula, pahayag ng di kilalang nilalang, at ang buong gubat ay tila naglalabas ng lihim na kapangyarihan na nagdadala ng malakas na hangin at dilim. Sa bawat hakbang ni Juan, ang liwanag na dala niya ay mas lumalakas. Ang gubat ay naglalabas ng mga nilalang ng kadiliman na tila ba nagdudulot ng takot at pangamba. Subalit, sa kanyang puso, naisip ni Juan ang misyon na kanyang tinanggap ang maging tagapagtaguyod ng liwanag, hindi lamang para sa bayan, kundi para sa buong kaharian ng mga espiritu. Nang dumating sa pinakamataas na puok, sa harap ng di kilalang nilalang, naglakas loob si Juan na tanungin ito. Ano ang iyong layunin? Bakit mo gustong muling sumiklab ang dilim? Sabi ni Juan na puno ng tapang. Ang di kilalang nilalang ay nagngangalang, maliksi, at iniisa-isa nito ang mga pag-ibig at pagkawasak ng kaharian ng mga espiritu.
Ang dilim at liwanag ay nag-iisa, nagbibigay ng balanse sa aming kaharian. Ngunit sa bawat pagnanasa ng tagumpay, ang kadiliman ay sumasadyap sa kanyang sariling siklab. Ako ang nagdadala ng pag-asa ng mga nilalang ng kadiliman, paliwanag nito ng may pagmamalaki. Ngunit sa kabila ng mga pangako ni Maliksi, napagtanto ni Juan na ang tunay na pag-asa ay hindi nagmumula sa dilim. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang puno ng kaharian ng dilim. Subalit, ang liwanag at pag-asa ay mas malaking lakas kaysa sa anumang dilim na maaari mong dalhin, sabi ni Juan na puno ng tapang. Isang matinding laban ang sumiklab sa pagitan ni Juan at ni Maliksi. Ang buong kaharian ng mga espiritu ay naglalabas ng lihim na puwersa, at ang buong gubat ay tila naglalakbay sa makulay na pagsasanib ng liwanag at dilim. Sa huli, nagtagumpay si Juan sa pagdepensa sa liwanag at pagtatapon sa dilim. Nang bumagsak si Maliksi, naging malinaw kay Juan na ang kaharian ng dilim ay may lugar sa mundong ito, ngunit ito ay hindi dapat maging dahilan para sa kasamaan. Ang liwanag at dilim ay may misyon na iisa ang magbigay buhay at pag-asa. Ang kadiliman ay hindi dapat maging kalaban, kundi kakampi sa pagpapabuti ng kaharian ng mga espiritu, ani Juan, na may pag-asa at pangunawa sa kanyang puso. Sa pagtatapos ng laban, ang gubat ay naglaan ng isang mas malaking espasyo para sa liwanag at dilim. Ang mga aninag at mga nilalang ng kadiliman ay nagkaroon ng bagong simula, na nagdadala ng masusing balanse sa kanilang kaharian. Ang bayan ni Juan ay bumangon mula sa takot at pangamba, at ang mga nilalang sa gubat ay nagsilbing nagkakaisang puwersa para sa kabutihan. Huli na ngunit buo, naglakbay si Juan pabalik sa kanyang bayan na puno ng tagumpay, karanasan, at pag-asa. Ang kanyang kwento ay naging bahagi na ng mga pabula at alamat sa kanilang bayan, nagdadala ng inspirasyon at kahulugan sa bawat nilalang na nagmumula sa kaharian ng mga espiritu. At tulad ng pangako ng di kilalang nilalang na nagdala ng kasaysayan ng kadiliman, ang kwento ni Juan ay nagbukas ng pinto para sa isang masalimuot at kahanga-hangang paglalakbay na magbubukas ng mga lihim na kapangyarihan at misteryo sa kaharian ng mga espiritu. Ang kanyang kwento ay magsisilbing ilaw na nagdadala ng liwanag at pag-asa sa mga tagapakinig na handang sumubaybay sa landas ng kababalaghan at pag-usbong. Salamat sa inyong panunood mga kawakarado. Please subscribe, like, and share, para sa mas marami pang kwento ng katatakutan, dito sa Kwento ng Kaba.